bayad sa bahay-sambahan ng halagang 25,000. So kanina po ay inabot ko po ng cash kay Brother Arnold yung 5,000. At nais ko nga pong habulin yung mga kahit hindi po tumatakbo ay hakabulin. Idali niyo pastor, para niyo mahabol. Kasi ang usapan naman po talaga at ang pinirmahan ko po sa usapan po namin ni Brother Arnold ay 20,000. At pumayag lamang po siya na pansamantala ay halagang 15,000. So, 4 na taon na laging 15,000. At kaya sabi ko po sa kanya kanina ay simula ngayong buwang ito ay 25 at sa susunod na buwan namin kung kalooban ng Panginoon ay 25 ang aking ibibigay. So, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong niyo po ay magagawa po ang halagang 25,000. At kung kalooban po ng Panginoon na talagang mabayaran na po ito ng full pay ay mangyayari po sa kalooban po ng Panginoon. So yun po. So puri po ang Panginoon sa mga biyayang ito dahil po ay tumayo. At buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa Job chapter 13. Basahin na lang po natin beginning verse 1 to 15 na lamang po. Kung nakita na po isang malakas at masayang salitang pagbasa, ako sa verse 1, kayo sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 15. Verse 1, Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it. 2, kayo po. What you know, the same do I know also. I am not inferior unto you. Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God. 4. But ye are workers of lies, ye are acquisitions of no value. Oh, that you would altogether hold your peace, and it should be your wisdom. 6. Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips. Will ye speak wickedly for God, and talk deceitfully for Him? 8. Will ye accept his ransom? Will ye repent for God? Is it good that He should search you out? Or as one man mocketh another, do ye so mock Him? 10. He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons. Shall not His excellency make you afraid, and His dread fall upon you? 12. Your appearances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay. Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will. 14. Wherefore quickly my flesh may eat, and put my life in my hand. 15. Altogether ready, read. Though He slay me, yet will I trust in Him, but I will maintain my own ways before Him. Purit po ang Diyos sa pagbabasa ng Kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay patuloy na magpupuri sa iyo ngayon at bukas at sa mga darating na taon. Patuloy ka namin pupurihin. Dalangin ko po na kami po inyo pong samahan sa aming po paglilingkod sa inyo sapagkat hindi po namin ito magagawa kung wala po kayo sa amin. At sa gabing ito, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming pagkukulang, kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong kalooban, patawarin mo po kami, Banal Espiritu, patawad, pakalinisin mo po kami, Ama, gawin mo po na maging karapat-dapat sa paglilingkod sa inyo, sa mga biyaya na inyo po pinagkakalo sa amin, maging karapat-dapat po sana kami, hindi man po kami karapat-dapat. Salamat po sa ito pong banal na salita na ito po'y patuloy na humahamon sa amin at nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng pag-asa upang kami po ay makapagpatuloy sa aming pong paglilingkod. Tunay na kung wala po ito, wala din po kami magagawa at kung wala po ito, nasa na po kaya kami ngayon. Salamat din po, Ama, sa buhay ng mga kapatiran na nandirito ngayon. Dalangin ko na patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, lakas spiritual at physical. At dalangin din po namin sa gabing ito, patuloy mo pong ipagkaloob sa Jerusalem ang kapayapaan at maligtas po ang mga taga-Israel. Nawa ay patuloy na
lumaganap ang inyong pong banal na salita sa bansang Israel. At salamat po sa mga kababayan po namin, kapatiran na nandun po sa Israel, nagmimisyon upang ipangaral ang kaligtasan, ang katotohanan. Dalangin ko po, Panginoon, na samahan po kami patuloy at kami po ay umaasat na nananampalataya, patuloy mo pong didinggin ang aming mga panalangin. At dalangin ko po, Panginoon, kagalingan ng mga kabatirang may karamdaman. Ipuin mo po sila ng po makapangyariang kamay. At muli, ako po inyo po itago, sa inyo po likuran, ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po ako. At ako po ay nagpapasalamat pa rin po sa Panginoon sa hindi po niya pinapabayaan ang aking mga mahal sa buhay. At kaya nga po ang mensahe last Monday ay sabi nga ni Pastor Louie Abania na sino mang nagpapagamit sa Panginoon, at sino mang sumusunod sa Panginoon ay hindi pababayaan ang kanyang mga mahal sa buhay. At ako rin po ay nagpapasalamat po muli sa mga kabataan natin na nag-ayos po nitong ating paligid. At talaga ng mga nakakatuwa din naman. Diba? So, mapapangiti ka na lang. At pagmasdan nyo na lang po. At sa tinagal-tagal ng panahon ngayon lang ito naiusan ng ganito. At ang ating pong bulaklak dito sa unahan ay hindi pa rin nalalanda. Ano? Hindi, ito po. So yun po. At salamat sa mga nag-effort at salamat din po sa mga nagbibigay sa mission. So yun po. Biyaya po ng Panginoon, tayo po'y patuloy na nakakapag-support sa mission. So, ngayong gabi mga kapatid, mga minamahal, kung ginagawa po natin ang mga bagay na yan, katulad po nito, ginawa ng mga youth, itong mga kayusan dito, at kung tayo po ay nagsusupport sa mission, at patuloy tayo nagpapagamit sa Panginoon, at kapag tayo narito umaatin ng prayer meeting, gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, umaatin tayo every Sunday, tayo nagpe-pray, tayo nagbabasa ng Bible, nakikinig na salita ng Diyos. Ibig sabihin po nito, we choose Jesus. Kaya ito po, ang title ng mensahe ngayong gabi ay Choose Jesus. Sapagkat sa buhay po ni Job, makikita po natin dito sa verse 15, though he slay me, sabi po dito ni Job, bagaman ako'y patayin niya, yet will I trust in him. Ako'y aking ding hintayin siya, sa gayon may aking alalayan ang aking mga lakad sa harap niya. So sa medyo iba yung Tagalog, ano po? So yet will I trust in him. So ibig sabihin po na talagang si Job, kung patayin man siya, magtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Sa dinami ng nangyari sa buhay ni Job, na talagang namatay ang 10 anak, naubos ang kanyang kabuhayan, nagkaroon siya ng pigsa mula ulo hanggang paa, katawan. At siya po ay halos talagang nilagain na, pinagtatawanan na ng kanyang mga kaibigan. Ganun pa man sinabi po dito ni Job, yet will I trust in him. And sabi pa dito, but I will maintain my own ways before him. So makikita po natin sa buhay po ni Job na wala man ang maraming bagay sa kanya. Kahit buhay man ang mawala sa kanya, buhay mismo niya. Sabi po dito ni Job, yet will I trust in him. So ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, Job choose God, or sa ating pong buhay ay sana piliin po natin ang Panginoon Jesus, ay choose Jesus. Sa Bible po mga kapatid, napakaraming mga Bible character na talagang pinili nila ang Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ito ay nag-aakin ng kaluluwa, you choose Jesus. Kung ikaw ay talaga nagdadamit na maayos, you choose Jesus. Kung ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa, gumagawa ng mabuti, you choose Jesus. So, Acts chapter 5 verse 29, sabi po ng mga alagad ni Pedro at ni Juan, we ought to obey God rather than men. So, kahit sila pinahirapan at kahit sila inuutusan na talagang huwag mangaral sa pangalan ng Panginoon Jesus, they still choose Jesus.
pinili pa rin nila ang ating Panginoong Jesus. At sa buhay po din ni Daniel, tingnan nga po natin sa Daniel chapter 3, una kay Shadrach, Meshach, and Abednego. So sabi po dito sa Daniel chapter 3 verse 16 to 18, talaga napakaganda po at talagang ito po ay isang malaking hamon sa mga mananampalataya. Kaya talagang sana lahat ng mananampalataya ay nahahamon. Sabi po dito, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Kami talagang matapang na sumasagot sa iyo sa ganitong paraan, sabi po nila. At sabi po dito, if it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, na ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas diyan sa porno na naglilingas sa apoy, and He will deliver us out of thine hand, O King. Kami ililigtas mula sa iyong mga kamay, O Hari. And then verse 18, sabi po dito, na Shadrach, Meshach, at Abednego, but if not, kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos na pinaglilingkuran, be it known unto thee. So talaga matapang na sumagot itong tatlong ito na aming pinaalam sa iyo, aming sinasabi sa iyo, O Hari, O King, that we will not serve thy gods. Hindi kami sasamba, hindi kami maglilingkod diyan sa iyong Diyos-Diyosan, nor worship the golden image which thou hast set up. They choose God. Kaya mga kapatid, mga minamahal, piliin natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Kaya lang, marami sa mga Kristiyano ngayon at pinipili ang kaibigan kaysa sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Pinipili ang ibang bagay kaysa sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Diba? Na ipagpapalit nila. Diba? Hindi nila alam na kanilang na ipagpapalit ang Panginoong Jesus sa mga bagay sa mundong ito o sa mga tao sa mundong ito. Kaya sana sa ating buhay, magbago man ang taon, dumating man ang taong 2026, today and tomorrow, diba? Sana we choose Jesus. Piliin pa rin natin ang ating Panginoong Jesus. And then, Daniel chapter 6, tingnan po natin, verse 6 to 10, sabi po dito, Daniel chapter 6, verse 6 to 10. So Daniel naman, sabi po dito, then these presidents, yung mga namumuno or mga pangulo, princes, assembled together to the king and said thus unto him, King Darius, live forever. Mabuhay ka, magpakailan pa man. All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains had consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petitions of any God, ang sinong lalapit sa Diyos or man for 30 days sa loob ng 30 araw, save of thee, O King, he shall be cast into the den of lions. At sino ang lalapit sa Diyos ay ihahagis doon sa lingid ng mga leon. Now, O King, establish the decree and sign the writing that it be not changed. So talagang dahil, syempre, matutuwa ang si King Darius, di ba? Na siya sa kanya lamang lalapit ang mga tao, siya lamang ang talagang hihinga ng tulong ng mga tao, na parang siya yung sinasamba. So matutuwa niyan si King Darius. Kaya naman si pinirmahan, wherefore King Darius signed the writing and the decree. Now, when Daniel knew that the writing was signed, nung malaman ito ni Daniel na talagang pinirmahan, pumayag si King Darius, he went into his house and his windows being open, in his chamber towards Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. So makikita po natin, Daniel choose God. Diba? So kaya sa ating buhay, piliin natin ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Tinaparin po natin yung mga ilang Bible character na talagang pinili ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Nasabi po ng verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So si Apostol Pablo, talagang mas pinili niya ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Pinili niya maglingkod sa Diyos kay Kristo kaysa sa mga bagay sa mundong ito.
Tinapos ni Pablo talaga ang kanyang laban, ang mabuting pakikipaglaban, ang kanyang takbuhin. I have finished my course, I have kept the faith. So makikita po natin, Paul chose Jesus. Pinili po niya si Kristo kaysa sa mga bagay, sa limang bagay sa mundo ito. So makikita natin sa ating panahon talagang we are in the last days. Talagang ipinagpapalit na ng maraming mananampalataya ang ating Diyos, si Kristo, sa mga bagay sa mundo ito. Bakit wala sa prayer meeting? Bakit wala kapag every Sunday afternoon or every Sunday morning, di ba? So, ipinagpapalit, hindi si Kristo, hindi ang Panginoon Jesus ang pinili. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, talagang we are in the last days. And then sabi pa po sa Acts chapter 7 verse 59, si Stephen naman po, talagang ito, matindi rin po. Si Stephen, sabi po dito sa Acts chapter 7 verse 59, and they stoned Stephen. So binato si Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. So talagang hindi po niya ipinagpalit ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Binabato na siya, pero hindi po siya tumakbo. Kung mamamatay, para kay Stephen, mamatay, so be it, di ba? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Philippians 1:21. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, titingnan po natin, bakit kailangan piliin ng Diyos? Bakit pinili ni Job ang Diyos? Bakit kailangan piliin natin ang Panginoong Jesus? So Job chose God, choose Jesus. Una mga kapatid, mga minamahal, because he knew, sabi po ng Job chapter 1 verse 8 and 12, tingnan po natin, ano? Job chapter 1 verse 8 and 12. Sabi po dito sa verse 8, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Verse 12, and the Lord said unto Satan, behold, all that he had is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito na bakit talagang pinili ni Job ang Diyos, dapat natin piliin ng Panginoon Jesus. Sapagkat sabi po dito, Job knew that he was the passion of God. He knew that he was the passion of God. Na si Job, alam po ni Job, mahal siya ng Diyos. Tayo po, mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Kaya sana sa buhay po natin, piliin natin lagi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. At sabi po ng verse 21, sabi po ng Job chapter 1 verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return hither. The Lord gave. So alam ni Job, yung mga bagay na nawala sa kanya, ang Diyos ang nagbigay. Bakit siya pinigyan ng Diyos? Dahil mahal siya ng Diyos. Amen po ba? At kung kinuha man ito ng Diyos, it doesn't mean, hindi ibig sabihin ito na hindi na siya mahal ng Diyos. Buhay pa siya eh. So ibig sabihin, alam ni Job na mga bagay na nawala sa kanya, dahil buhay pa siya, mahal pa rin siya ng Diyos. Amen po ba? Kaya kung meron din mga bagay na nawawala sa atin, it doesn't mean na hindi tayo mahal ng Diyos. Mahal pa rin po tayo ng Diyos. So yun po mga kapatid, kaya talagang kung titignan po natin ang Job chapter 13 verse 14 and 15, tingnan niyo po, verse 16 and 18. Job chapter 13 verse 16 and 18. Ano pa sabi po dito ni Job? Sabi po dito, he also shall be my salvation. So, siya yung aking kaligtasan. Diba? So, ang Diyos ang ating kaligtasan. So, it means talagang mahal tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos si Job. And then sabi po dito, for an hypocrite shall not come before him. Verse 18, behold now, I have ordered my cause. I know that I shall be justified. So, alam ko na ako'y mapapawalang sala. Kasi alam ni Job, mahal siya ng Diyos. Tayo po ay pinawalang sala ng Diyos. Tayo ay justified ng Diyos by faith.
So, ibig sabihin nito, mahal po tayo ng Diyos. Kaya sana, bago natin na piliin ang mga bagay sa mundo ito, piliin muna natin ang Diyos. Yun po yun. Amen? And then, tinapos po natin, ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Romans chapter 5 verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Si Kristo ay namatay para sa ating lahat. So it means, mahal na mahal tayo ng Diyos. Job chapter 2 verse 6. Tingnan po natin, balikan natin si Job. Kaya sa ating buhay, let us choose Jesus, the Lord Jesus Christ. Job chapter 2 verse 6. Ano po sabi po dito? And the Lord said unto Satan, sinabi ng Panginoon kay Satanas, Behold, he is in thine hand. Siya ay nasa kamay mo, but save his life. Huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. So ano ibig sabihin nito? Kahit dumana si Job ng kahirapan, ng parusa ni Satan, nandoon ang pagmamahal pa rin ng Diyos. Kaya sa ating pong buhay, kahit meron tayong kahirapang pinagdadaanan, huwag mo sasabihin hindi ka na mahal ng Diyos. Huwag mo sasabihin wala na nagmamahal sa iyo. Diba? Ako nga, hindi. Diba? So mga kapatid, yun po, talagang piliin natin ang Diyos sapagkat siya ang tunay na nagmamahal sa atin. Si Kristo ang tunay na nagmamahal sa atin. And then 1 John chapter 4 verse 19, tinan po natin. 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Diba? So talagang ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Kaya lagi nating unahin ang Diyos. Sana una talaga ang Diyos number 1. The only one. Diba? Ang mahirap may number 2, may number 3. At ang mahirap at masakit ito, minsan ang Diyos ang last option. Diba? So nangyayari yan sa ating buhay na minsan ilalagay natin siya sa number 2, number 3, at ang pinaka-worst, siya yung last option. Sana sa buhay po natin, piliin natin ang Diyos, ang Panginoon Jesus, na number 1, the only one. So yung po mga kapatid, mga minamahal, Job choose God, choose Jesus because he knew that he was the passion of God. Siya ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Pangalawa, 3 points lang po tayo. Baptist ako ngayon. 3 points lang po. Okay, pangalawa. Balikan po natin ang Job 13, 14, 15. Ano pa masasabi natin dito? Sabi po dito sa verse 14 ng Job chapter 13. Wherefore do I take my flesh in my teeth and put my life in my hand? May lalagay ko ba aking buhay sa aking mga kamay? So, ang sagot po dyan ay hindi. Verse 15, though he slay me. So, ibig sabihin po nito, talagang si Job ay pag-aari ng Diyos. Diba? Ang buhay ni Job ay galing sa Diyos. Kaya baliwala kay Job kung siya ay patayin ng Diyos sapagkat ang Diyos ang nagmamay-ari sa kanya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, he chose God, Job chose God because he knew that he was the possession of God. Pag-aari siya ng Diyos. So tayo po ay pag-aari ng Diyos, kaya piliin natin lagi na tayo po ay maglingkod sa Diyos. Piliin natin ang Panginoong Jesus kaysa sa mga bagay sa mundong ito. At Job chapter 1 verse 8 and 21, tinan po natin ano po sabi po dito sa verse 8 sa salita ng Diyos. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? So si Job ay tinawag ng Panginoon na talagang servant, alipin. So ibig sabihin nito, si Job ay talagang pag-aari ng Diyos ng ating Panginoon. And then verse 21, kaya talaga si Job sabi po dito, and he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So ang Panginoon ang nagbigay.
So, ibig sabihin, alam ni Job, siya ay pag-aari ng Diyos. Ang Diyos lamang ang nagmamay-ari sa kanya. Ganun din po sa atin. Kaya sana lagi natin piliin ng Diyos ang Panginoong Jesus. Kaya lang talagang kapag tumawag si tropa, punta tayo SM. Kahit prayer meeting, sasama nga, pupunta ng SM. Kapag tumawag si tropa, Sunday, mayroong kainan dito, ay pupunta nga sa kainan. So, ano ibig sabihin? Sino pinili? Di ba? So, mga kapatid, mga minamahal, sana huwag natin pagpalit ang Diyos si Kristo sa mga bagay sa mundong ito. Sapagkat kailanman hindi tayo pinagpalit ni Kristo. Di ba? So, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Ano po sabi ng mga talata? So, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Wala akong lakad, pero tumitingin ako sa oras. Okay. So, verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. So, hindi na tayo sa ating sarili. For ye are bought with a price. Pinili po tayo. Kaya ibig sabihin po niya, tayo po ay pag-aari ng Diyos ni Kristo. Binili tayo ng kanyang sariling dugo. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana lagi nating piliin si Kristo. I choose Jesus. So Job chose God, chose Jesus because he knew that he was the possession of God. Pag-aari siya ng Diyos. Siya ay sa Diyos. Kaya sana kahit anong kahirapan ang dumating sa atin at kahit sa kasaganaan man, yun pa. Maraming Kristiyano pinagpala sumaganang buhay, nakalimutan si Kristo. Ipinagpalit ang Diyos sa mga kayamanan sa mundong ito. Ipinagpalit ang Diyos sa mga karangyaan sa mundong ito. Nakalimutan na. Kaya mga kapatid, kung kahit sa kahirapan o kasaganaan, piliin si Kristo. I choose Jesus. Then next, ng Job 13, verse 16 and 18. Ano pa pong sabi po dito? Job 13, verse 16 and 18. So, Job chose God, chose Jesus because he knew that he was. Sabi po ng verse 16, he also shall be my salvation, for an hypocrite shall not come before him, aiding, behold, now I have ordered my cause, I know that I shall be justified. So mga kapatid, ibig sabihin po niyan, Job knew he was the peculiar people of God. Siya ay pinili, di ba, na talaga special. Hindi pinili maligtas, kundi talaga siya po ay talaga ipinukod na ng Diyos. Dahil talagang siya po ay sa Diyos. So mga kapatid, talagang tayo po ay peculiar people. Ligtas tayo at ngayon ay talagang tayo po ay pinili para sa gawain ng Panginoon. Amen? So sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Tingnan po natin. Sabi po dito sa verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. So mga kapatid, mga minamahal, maraming tao ngayon nagsasabing sila yung people of God. Di ba? Maraming tao ngayon nagsasabing sila yung mga anak ng Diyos. Pero ang pinipili nila ay mga bisyo sa sanglibutan ito. Pinipili nila yung mga bote sa sanglibutan ito. Di ba? So, pinipili nila ay ang mga pagsusugan. Tapos sasabihin nila, anak sila ng Diyos. Sasabihin nila, lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Di ba? Ay ang pinipili naman nila ay mga kasalanan sa mundong ito. So, kung talagang people of God, sana'y piliin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Di ba? Piliin natin si Kristo. At katulad din po yan na talagang maraming nagsasabing kilala ang Diyos si Kristo, pero hindi naman sumusunod sa mga utos ng Diyos. Nasa sila kapag araw ng linggo? Di ba?
At talagang ayaw naman nila makinig ng salita ng Diyos. Ayaw allergy sila sa Bible. Ayaw nilang sumamba sa Panginoon. So, mas pinili nila mga kalayawan sa mundong ito. SM Robinson, yan ang kanilang pinipili. Boracay, Baguio, di ba? So, Laia, San Juan, Lian, so, Kalatagan, White Sand. So, kapag araw na linggo, doon sila abala. So, mga kapatid, let us choose Jesus. Let us choose our God. Kahit ngayong darating na bagong taon, pipiliin mo pa rin ba kaya ang Diyos, si Kristo, ngayong bagong taon? Di ba? At kung ikaw man ay dumanas ng kahirapan, katulad ni Job, pipiliin mo pa rin ba si Kristo? Pipiliin mo pa rin ba ang Diyos? So mga kapatid, mga minamahal, let us choose God in conclusion. Tapos na tayo. Mabilis ano? Pero another point. Okay. Let us choose God. Choose Jesus. And God, the Lord Jesus Christ, will make us more. Balikan natin Job 13 verse 15. Sabi po dito, though he slay me, yet will I trust in Him, but I will maintain my own ways before Him. So mga kapatid, kapag pinili natin ang Diyos si Kristo, He will make us more stable. Ang pagpili kay Kristo, kapag lagi mong pinipili ang Diyos, tatatag ka sa buhay mo. Titibay ka. Diba? Hindi ka basta-basta mapapabagsak ng anumang bagyo na darating sa mundong ito. Katulad baga ng isang kawayan. Diba? Ang kawayan kapag may bagyo, talagang yumo-yumo lang. Pero pagkatapos ng bagyo, ang kawayan ay talagang muling tumatayo. So, ganun din po ang nangyayari sa atin kapag pinili natin sumunod sa Diyos kay Kristo. Kapag lagi natin pinipili si Kristo. So, ibig sabihin po ng choose, ito lang, in every time, in every day, in everywhere, you choose Him. Diba? So, talagang consistent yung pagpili sa Kanya. Pero kapag hindi consistent, hindi ka titibay, hindi ka tatatag. So mga kapatid, yun po yung kagandahan kapag lagi nating pinipili, kapag tayo consistent sa Diyos kay Kristo. He will make us more stable. And then pangalawa, He will make us, the Lord Jesus Christ will make us sufficient. Hindi tayo pagkukulangin sa mga bagay sa mundong ito. Amen? Talagang He will supply everything that our needs. So talagang ibibigay po ng Panginoon. Kaya the Lord is my shepherd, I shall not want. So mga kapatid, mga minamahal, sabi nga ng Panginoon Jesus sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they shall follow me. So tayo po ay mga tupa ng Diyos, kaya talagang nandoon na hindi niya tayo pagkukulangin. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kaya mga kapatid, lagi natin piliin si Kristo para hindi tayo magkulang sa napakaraming bagay. Maging sa kalakasan, at talagang lubos ang pasasalamat ko sa Panginoon sa pagdadrive ko po ng Innova. Talagang muntik-muntik na lagi maka-atras. Kaya ba yun? Monday? Monday ba yun o Sunday? Muntik ko na matrasan yung inyong scooter. Sabi ni Brother Jason, hindi naman akin yan, yung papa. Pero hindi na po, na nandoon na talagang hindi nagkukulang ang Panginoon. At sa pagpunta ko sa munisipyo kay Pastor Ernie, nagpapatras na naman. Atras lang, atras, muntik na matrasan ng isang malaking puno. Diba? And then, pagpunta sa San Nicolas, sa pagpaparking, muntik na matrasan din yung pader. Pero, nandun po yung pag-iingat po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, He will make us more stable, sufficient. Yun po ang biyaya ng Panginoon. And then, balikan po natin ang Job chapter 42. Tinan po natin. Chapter 42, verse 3, 10, 12, and 13. Ano po makikita po natin? Who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understood not. Things too wonderful for me, I knew not. And then verse 10, sabi po dito sa verse 10,
And the Lord turned the captivity of Job. When he prayed for his friends, also the Lord gave Job twice as much as he had before. So talagang makikita po natin yan, ginublame ng Panginoon. And then verse 12, ano sabi po? So the Lord blessed the latter end of Job. Pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job more than his beginning. Nang higit sa kanyang pasimula. For he had 14,000 sheep, na dati po yan ay 7,000 sheep. So nadoble. And then 6,000 camels, dati 3,000 camels. And 1,000 yoke of oxen, na dati ay 500 lang po yan. And 1,000 she-asses, ganun din po, 500 lang po yan. And then verse 30, sabi po dito, he had also 7 sons and 3 daughters. Binigyan po ulit si Job ng 10 anak, 7 lalaki at 3 babae. So, asawa ay hindi yung parin ng asawa. So, makikita po natin dito, kapag pinili natin ang Diyos si Kristo, He will make us more special situation. Or talagang bibigyan pa tayo ng higit na maraming bagay o maraming katagumpayan, maraming kagalakan sa ating buhay. Ibig sabihin na talagang gagawa pa ng mga talagang kahit-mahimalang bagay ang Diyos sa buhay po natin. So marami pa siyang gustong gawin sa atin, pero dapat siyang piliin lagi. Kahit pinagbabawalan ka na ng iyong kapartner na huwag nang sumamba, piliin mo pa rin ang Diyos, di ba? Kahit nagagalit na ang kapitbahay mo sa iyo, piliin mo pa rin ang Diyos. At asahan mo ba ng araw, talagang maraming mga bagay na magugulat ka na lang at matutuwa, sobrang kagalakan ang gagawin ng Diyos sa iyo dahil pinili mo siya. At kung titignan po natin sa buhay po ni Daniel, ano sabi po Daniel chapter 6 verse 24, 26 and 28, babalikan lang po natin yan. Dahil pinili nila ang Diyos, sabi po dito, and the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Na yung mga nag-akusa kay Daniel na ito, sila ang itinabon sa yungib ng mga leon, at maging ang kanilang mga anak, at ang kanilang mga asawa, their wives, and the lions had the mastery of them and break all their bones in pieces, or even they came at the bottom of the den. So talagang sila yung nilamon ng mga leon. Then verse 26, sabi po dito sa 26, I make a decree that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel, for he is the living God, and steadfast forever in his kingdom, that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. And verse 28, sabi po dito, so this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Bakit nag-prosper? Pinili ang Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maging consistent sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Maging consistent sa pagpili sa Diyos. Kasi, suriin natin ang ating mga sarili, katotohanan na minsan, hindi siya ating pinipili. Hindi siya yung ating sinusunod. Diba? Daniel chapter 3, verse 28 and 30. Daniel chapter 3, tapos na po tayo. 28. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel, and delivered his servants that trusted in him. And tignan niyo po, dahil pinili, di ba? Pinili ni Shadrach, Meshach. So sila po ay iniligtas, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that may not serve nor worship any God, except their own God. Verse 30, sabi po dito, Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. So napakaganda kung lagi natin pipiliin ang Diyos si Kristo. Kaya talagang kapag lagi natin pinipili ang Diyos si Kristo, lagi niya tayong iingatan. Yun po yun. So talagang hindi niya tayo pababayaan, at marami siyang gagawin sa ating mga kamanghamanghang mga bagay. Talagang ma-amaze ka, masasabi mo sa sarili mo, napaka-special mo sa Panginoon.
Nasabi niyo na ba yun sa inyong sarili na napaka-special niyo sa Panginoon? Ako nasabi ko na po yun eh. Special child ko. But, sa totoo lang po, kidding aside, nuts na. So, hindi ko sa pagbibiro, nasabi ko na sa sarili ko, napaka-special ko sa Panginoon. Ay mga kapatid, let us choose Jesus. Wherever you go, sana siya po yung ating pinipili. At sa mga darating na araw, darating na bagong taon, siya pa rin ang ating piliin, siya pa rin ang ating paglingkuran. Talagang gagawa po siya ng maraming bagay na kamangha-mangha sa buhay natin. To God be the glory. Tapos na po tayo po ay tumayo, at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa mga pagsubok na dumating sa aming buhay. At kung dumating man po sa amin ang mga kahirapan, tulungan mo po kami na patuloy ka namin piliin at paglingkuran. Nawa ang aming po mga napakinggan ngayon na inyong po mga banal na salita na pag-aralan, ito po itumunin mo sa puso at isipan namin at kung darating sa amin ang mga sitwasyong mahirap, piliin ka pa rin namin, paglingkuran ka pa namin, pagtapatan ka namin. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na nandito ngayon. Wala akong ibang hiling, kundi patuloy mo po silang i-bless, spiritually, physically, financially, at patuloy mo pong igawad sa kanila ang inyong divine protection, dinggin mo po ang kanilang mga panalangin. Salamat po Ama, na patuloy mo pong sinasagot ang aming pong mga panalangin. Salamat, patuloy kang gumagawa sa aming buhay ng mga kamangha-mangha mga bagay. At sa oras nito, kami po ay sama-sama pa rin lumalapit sa iyo. Humihingi po kami ng knowledge at wisdom. Ipaunawa po sa amin mga dakila at mahiwagang bagay na hindi po namin nalalaman. Use us mightily for your glory. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.